Tumahimik ka. Hindi napigilan ni Duan Muxiang na pag-alitan siya ng galit. Ginoong Siu, wala si Master dito, kaya sampilan mo siya para kay senior brother. Nang marinig ito, lumapit si Siu, ipinikit ang kanyang mga mata, at casual na sinampal siya bago tumakbo pabalik. Sa sampal na ito, sana ay maalala mo na ito ang masamang pugad ng mga kontrabida, ang mismong lugar kung saan mo natutunan ang lahat ng iyong kasanayan mula kay Master. Kung maglalakas loob kang muling manlay, huwag mong sisihin si senior brother sa pagiging walang awa. Habang nagsasalita si Duan Muxiang, isang alon ng tunog ang lumabas, na nagdulot kay Tianxin na umubo ng dugo. Dahil nasayang ang kanyang cultivation, siya ay parang ordinaryong tao lamang at nanatiling tahimik sandali matapos masaktan. Noong una, gusto ni CIU Honor na tulungan siyang tanggalin ang mga tanikala, ngunit walang magawa na umiling si Duan Muxiang. Hindi na kailangan. Ang tanikala ay gawa sa malamig na bakal na mahigit 1,000 taong gulang. Natatakot ako na ang Jasper Saber lamang ng panganay na senior brother at ang longevity sword ng pangalawang senior brother ang makakaputol nito. Pagkabigkas niya ng mga salita, nakita si Zhou Gifeng na kinakabahang dumadaan. Huminto. Agad na sigaw ni CIU Honor nang mapansin siya. Agad na yumuko si Zhou Gifeng at bumati sa kanila, pagbati, mga senior. Ikaw ay isang disipulo ng Heavenly Sword Sect, na isang sikat na righteous sect. Bakit mo gustong sumali sa bundok Jinting? Hindi ka ba natatakot? Napagtawanan ng mundo. Nang marinig ang tanong ni Duan Muxiang, nag-alinlangan si Zhou Gifeng sandali bago sumagot, ano ang pagkakaiba ng mabuti at masama? Kung natatakot akong pagtawanan, hindi ako tatayo dito. Habang nagsasalita siya, lumuhad siya sa lupa upang ipakita ang kanyang determinasyon. Ngayong nandito na ako, ibig sabihin ay napag-isipan ko na ito. Matandang senior, nasaan ka? Bigyan mo sana ang junior na ito ng pagkakataong magpaliwanag. Nang makita ang eksena, hindi napigilan ni Tianxin na tumawa muli. Baliw ka, baliw ka. Napakaraming tao ang sabik na manatili sa malayo mula sa bundok Jinting, ngunit pinili mong sumali dito. Nagmamadali ka bang magpakamatay? Nang marinig ito, matuwid na sumagot si Zhou Gifeng, ang matandang senior ay nagbigay sa akin ng kabutihan. Samantala, matapos mapuksa ang lahat ng righteous cultivator sa loob ng Evil Sky Pavilion, umabot sa 7,540 ang merit points ni Lasho. Gayunpaman, nang tingnan ang panel ng mall, hindi niya napigil ang sumimangot. Ang makapangyarihang 4 quadrants avatar ay nagkakahalaga ng 2,000 merit points. Kailangan ng magagandang sandata ng malakas na cultivation base upang suportahan ang mga ito, kung hindi ay walang silbi. Ang reversal card ay nagkakahalaga ng 500 merit points, at ang critical block card ay nagkakahalaga ng 100 merit points. Ang mga ito ay mahal at hindi karapat-dapat na maging trump card. Ang impeccable card ay nagbibigay ng 10 segundo ng immunity sa damage, 500 merit points. Hindi masama ang card na ito, halos parang invincibility, ngunit masyadong maikli ang 10 segundo. Ang Deadly Strike card ay nagbibigay ng hindi masambot na kapangyarihan upang maghatid ng nakamamatay na suntok sa target, 500 merit points. Binaliktad ni Lasho at nakita ang dalawang prop card na ito. Medyo naguluhan siya. Hindi masambot na kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Bilang isang online game enthusiast sa aking nakaraang buhay, alam ko na kung ang isang item na nakuha ko mula sa pagpatay sa isang halimaw ay may kakayahang deadly strike, karaniwan itong may napakababang pagkakataong matrigger. Gayunpaman, ang card na ito ay walang ganoong limitasyon. Anuman ang kapangyarihan nito, hindi dapat masama ang card na ito batay sa paglalarawan. Nagpatuloy siyang mag-scroll. Top grade defense card, binabawasan ang damage ng 70% sa loob ng 30 segundo, 500 merit points. Second grade defense card, binabawasan ang damage ng 60% sa loob ng 30 segundo, 300 merit points. Sinuri niya ang mahigit 10 prop card at natuklasan na lahat sila ay defensive type at hindi gaanong kapaki-pakinabang. Ang mga card na ito ay hindi kasing kapaki-pakinabang ng impeccable card. Di nagtagal, napagtanto niya na may mali. Sandali, bakit karamihan sa kanila ay defensive card? Sinusubukan ba akong gawing duwag ng system?
Gusto ba nitong hayaan akong bugbugin ng iba na parang punching bag ng hindi lumalaban? Nagpatuloy siyang mag-scroll pababa, nakahanap lamang ng ilang prop card na may mga question mark. Kahit ang mga detalyadong paglalarawan ay hindi nakikita. Marahil ay katulad ito ng mga high-level avatar na may mga nakatagong paglalarawan at presyo, ibig sabihin ay dapat silang napakalakas. Matapos ang maraming pag-iisip, sa wakas ay pinili ni Lasho ang tatlo, isang impeccable card sa halagang 500 merit points at isang deadly strike card na nagkakahalaga ng 3,000 merit points. Tinitingnan ang dalawang prop card, muling napaisip ng malalim si Lasho. Ano ang mangyayari kung atakihin ko ang isang impeccable card gamit ang isang deadly strike card? Nag-alinlangan si Lasho sa puntong ito. Tinitingnan ang natitirang 4,000 plus merit points, dapat ba akong bumili ng ilang reversal card para maibalik ang aking buhay? Ngunit ang natitirang merit points ay sapat lamang upang bumili ng 9 na reversal card at humigit kumulang 2,700 araw ng buhay. Paano ang lucky draws? Sa karanasan ng nakaraang round ng lucky draws, maaari nitong lumunin ang lahat ng aking merit points at wala akong makuha kung mamalasin ako. Dapat ba akong mag-practice ng heaven writing sa halip? Tutal, ang pagpapabuti ng aking cultivation base ang susi. Well, ang aking cultivation base ay talagang ugat ng lahat, ngunit bago iyon, subukan ko lang ang ilang lucky draw. Samantala, ang bundok Pingo ay matatagpuan sa hilaga ng New Province, na nasa kanlurang bahagi ng Grey Inn, ang punong tanggapan ng Nether Sect. Isang subordinate ang dumating sa Nether Hall. My lord, nalaman ko na ang lahat. Ang Patriarch ay mag-isang banihag ang Palace Master ng Derived Moon Palace. Walang nakaligtas sa mga Righteous Sect at mga eksperto ng Heavenly Sword Sect na sumalakay sa bundok Jinting. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang paos na boses ang nagmula sa itaas, naiintindihan ko. My lord, ang Palace Master ng Derived Moon Palace ay ang iyong junior sister. Ang kanyang pagsalakay sa Patriarch kasama ang mga Righteous Cultivator ay nabigo ng husto. Ang Insect Sect at Luo Sect ay galit at nanumpa na papatayin ang lahat sa Derived Moon Palace bilang parangal sa kanilang mga patay na disipulo. Sa tingin mo ba ay kailangan natin siyang tulungan? Habang bumababa ang boses, biglang tumahimik ang hangin. Matagal bago nagsalita ng dahan-dahan si Yu Xinghai, siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Hindi na kailangang makialam. May isa pang bagay na iuulat ang subordinate. Iniulat ng especially iyan na itinanim namin sa Imperial Household na balak ni Lady Jade na lipulin ang bundok Jinting, at sinubukan pa niyang kumbansihin ng emperador na pakilusan ang Imperial Army. Nagkaroon ng interes si Yu Xinghai. Nag-alinlangan ng subordinate sandali bago nagpatuloy. Pinarusahan siya ng emperador sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya na umalis sa kanyang silid sa loob ng 3 buwan. Tila inaasahan na ni Yu Xinghai ang kinalabasan na ito. Ang dakilang yan ay laging nasa digmaan, at ang Imperial Army ang puwersang nagbabantay sa kabiserang lungsod. Paano ito madaling mapapakilos? Nagpakahirap si Lady Jade sa pagkakataong ito, ngunit nagmula siya sa Western Regions at hindi isa sa atin. Bantayan siyang mabuti. Ipadala si Sword-Free Gloves para hamanin ang iba sa Clarity Sect, dahil maraming eksperto doon, at sabihin sa kanya na iwasan ang Sword Devil. Susundin ng subordinate ang mga utos ng Sect Master. Magalang na umalis ang subordinate sa lugar. Sa oras na ito, sa labas ng Evil Sky Pavilion sa bundok Jinting, ilang disipulo ang naghihintay ng may pagkabalisa sa looban. Tiningnan ni Duan Muxiang ang nagpapabalik-balik na si CIU Honor nang may kawalan ng magawa. Normal lang na magpahinga at magpagaling si Master matapos ang labanan. Little Junior Sister, tumigil ka sa paglalakad. Nahihilo ako. Nang marinig ito, nagsimulang manuyo si Jogifing, mga matatandang senior, isang makapangyarihang eksperto siya, magiging maayos siya. Tingnan niyo kung gaano kanining ang kalasag na ito. Nang may malamig na ekspresyon, sinabi ni Tianxin nang may panunukso, kung ako sa iyo, papasok ako at titingnan ko siya. Napakatanda na niya at maaaring may mangyari sa kanya. Bago pa siya matapos magsalita, narinig ang boses ni Lasho mula sa loob, pumasok kayong lahat. Nang marinig ito, magalang na pumasok ang lahat. Sa sandaling ito, nakatalikod si Lasho sa lahat, tila nalulumbay sa pag-iisip. Master, tawag ni CIU Honor ng mahina.
Hindi napigilan ni Lasho na magbulungan ng may pagkabigo, bakit wala akong matanggap kahit isang premyo? Master, ano ang sinasabi nyo? Naguguluhang tanong ni CIU Honor. Wala, mabilis na sagot ni Lasho. Huwag kang magalit, Master. Napatay ko na ang lahat ng mga mananakop. Kung hindi ka pa rin masaya, babalikan ko sila at sasaksakin ang kanilang mga katawan ng ilang beses pagamit ang aking kutsilyo. Umiling si Lasho, nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Nasaan si Old Fort? Tanong niya. Sumagot si Duan Muxiang, malubha ang sugat ni Old Fort, ngunit nagdala rin ito sa kanya ng isang bihirang pagkakataon. Protektado siya ngayon ng mga kahoy at hindi makakapunta para makita ka, Master. Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa si Lasho. Walang dapat lumapit sa mga kahoy sa loob ng 7 araw. Aabuti ng 7 araw si Ming Shirin para makalusot sa ilalim ng proteksyon ng mga kahoy, at kung maantala ang proseso, hindi na niya kailanman maaabot ang nascent divinity tribulation realm. Nagsalita si Tianxin ng may sama ng loob, hindi mo kailangang magpakaipokrito. Sigurado akong susulpot ka sa kanya sa gitna ng gabi at sasampalin siya. Hindi siya pinansin ni Lasho at inutusan si CIU Honor na ikulong siya sa back mountain para magmuni-muni. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhou Gifeng. Nagulat si Zhou Gifeng sandali bago mabilis na lumuhad at nagsabi, "Matandang senyor, handa akong sumali sa bundok Jinting. Tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo." Nag-alinlangan si Lasho bago sumagot, "Hindi ko naisip na kumuha ng disipulo mula nang maglakbay ako sa mundong ito." Nasa rurok ng kanyang cultivation base ang matandang kontrabida nang magsimula siyang kumuha ng mga disipulo. Sa aking kasalukuyang cultivation base, mahirap para sa akin na matiyak na hindi ako kukuha ng mga ambisyoso at taksil na tao bilang mga disipulo. Ang maliwanag na buwan ay sumisikat sa dagat mula sa malayo, magkasama nating ibinabahagi ang sandaling ito. Naghahanap noon ng mga disipulo ang matandang kontrabida. May isang uling lugar na dapat punan. Bakit hindi ito pinunan ng matandang kontrabida? Hindi na mahalaga. Matapos mag-isip, mataktika siyang tumanggi. Hindi masama ang iyong talento, ngunit sa kasamaang palad, nilinang mo ang sword technique ng Heavenly Sword Sect. Ang paglipat sa ibang landas sa kalagitnaan ay magreresulta lamang sa kalahating resulta na may dobleng pagsisikap. Matandang senior, naunawaan ni Zhou Gifeng ang kahulugan ng kanyang mga salita at gustong makiusap muli. Ngunit inabutan siya ni Lasho ng isang lihim na manual. Ito ang sinaunang one sword technique ng Heavenly Sword Sect. Sa iyong talento, hindi ka dapat mahirapan na pag-aralan ito. Nang marinig ito, hinawakan ni Zhou Gifeng ang manual sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng excitement. Ang sinaunang one sword technique ay palaging itinuturo ng master sa mga disipulo ng antas-antas. Kapag natutunan ng mga disipulo ang unang antas, saka lamang ituturo ng master ang pangalawang antas. Bagaman halos ganap na itong napag-aralan ni Zhou Gifeng, hindi itinuro sa kanya ni Luo Chongfeng ang lahat ng sword techniques. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang umiiral sa Heavenly Sword Sect, kundi pati na rin sa iba pang righteous sect sa mundo. Ito ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan ng Heavenly Sword Sect, ngunit sa harap ng matandang senior, ito ay parang walang kwentang bagay. Sa sword technique na ito, hindi ko na kailangang mag-alala na hindi ko maaabot ang nascent divinity tribulation realm. Natutuwa ako, mabilis niyang natanto at lumuhad ng may debosyon, "Salamat, Senior." Pagkatapos ay dumating ang sagot ni Lasho, "Dahil hindi ka disipulo ng Evil Sky Pavilion, mula ngayon ay tatawagan mo akong Pavilion Lord. Maraming accommodation sa Evil Sky Pavilion, bukod sa East Pavilion at South Pavilion, maaari kang pumili ng kahit saan mong gustong manatili. Maaari ka nang umalis." Matapos umalis si Zhou Gifeng, nagtanong ng may pagkalito si Duan Muxiang, "Master, si Zhou Gifeng ay disipulo ng Heavenly Sword Sect. May sarili akong mga plano." Iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay upang tapusin ang usapan. Tumingin siya sa mga tanikala ni Duan Muxiang at dahan-daang tumayo upang pumasok sa Evil Sky Pavilion. Gustong sabihin ni Duan Muxiang ang isang bagay, ngunit narinig niya ang kanyang master na nagbubulungan, dapat nagbago na ang swerte. Nang makita ito, wala siyang magawa kundi ang bamantong hininga ng walang magawa. Gusto niyang hilingin sa kanyang master na tanggalin ang mga tanikala, ngunit tila kailangan niyang maghintay.